Isa pa po sa mga landslide prone ang Southern Leyte. Dahil nagupit din ang Bagyong Pablo ang mga residente ng St. Bernard na sinalanta ng landslide noong 2006. Kung inyong maalala, ano po? Natatakot na maulit ang trahedya. Kaya naman kahapon pa lang ay kusa na silang lumikas. Live mula sa St. Bernard sa Southern Leyte, nakatutok si Dano Tingkungko. Dano. Mel, sa mga oras na ito ay pabugso-bugso at mahinang hangin na lang ang nararanasan natin sa bahaging ito ng St. Bernard sa lalawigan ng Southern Leyte. Wala na rin tayong nararanasang anumang ulan sa mga oras na ito. Malayong-malayo yan sa naranasan natin hindi lang sa St. Bernard kundi sa buong lalawigan ng Southern Leyte sa aming pag-iikot kaninang umaga. Kagabi pa nag-umpisa ang tuloy-tuloy na ulan at malakas na hangin sa lalawigan ng Southern Leyte. May 3 oras na halos zero visibility sa Maharlika Highway. Halos ganito rin ang sitwasyon sa pantalan ng Liloan. Nananatiling kanselado ang lahat ng biyaheng dagat pa Surigao City. Bumuhos muli ang ulan kaninang madaling araw. Nang bumiyahe kami sa bayan ng Libagon, nakita namin ang mga tumagilid na poste at natumbang signage dulot ng malakas na hangin. Ang ilang residente lumikas sa simbahan. Ang iba sumilong muna sa stage ng eskwelahan. Sa barangay Himayangan, Liloan, 3 puno ang nakita naming nakatumba sa highway. Mabuti at wala gaanong sasakyang dumaraan. Agad ding natanggal agad ang mga puno. Siyempre, tanggalin namin na para mayroong makadaan. Nang mapasok namin ang bayan ng St. Bernard, lalong lumakas ang hangin at ulan. Umapaw na ang tubig sa ilang kalsada sa barangay Tambis 1 mula sa Palayan. Catch basin daw ang barangay Tambis 1 kaya nakatutok ang mga opisyal ng barangay sa rain gauge. Ngayon, puno na to. Ano ibig sabihin nito? Mag-evacuate na. Puwersahan namang pinalikas sa mga residente malapit sa mga lugar kung posibleng bumaha at magkaroon ng pagguho ng lupa. Ang evacuation center sa Barangay Katmon, kahapon pa raw puno na ng mga residenteng kusang lumikas. Hindi raw maiwasang bumalik sa alaala nila ang nangyaring malagim na pagguho sa Barangay Ginsaugon noong February 17, 2006. Naalala ko sa aking isipan, takot na takot talaga kami kasi yung tinitirahan talaga namin, sir, mahirap. Kasi malapit sa ilog. Sa tala naman ng Office of Civil Defense, mahigit 800 tao o halos 200 pamilya ang nandito sa New Ginsaugon relocation site. Ang ilan, nandito na rin bago pa tumama ang bagyo. Mahirap sa evacuation kasi hindi kami makakatulog ng maigi. Dahil ang pinag-anuhan namin yung panahon ba na biglang lalakas ang hangin. Mel, ayon sa mga evacuee na nakausap natin ay pagkain, tubig at gamot ang kanilang pinakakailangan sa ngayon. Bukod sa St. Bernard at Libagon, may mga naitala rin ang OCD Southern Leyte na lumikas sa kalapit na bayan ng Liloan. Pinakabinabantayan ngayon ng mga otoridad ang posibilidad ng landslides, partikular na dito sa bayan ng St. Bernard. Yan muna ang latest mula rito sa Southern Leyte. Balik sa Mel. Katunayan, Dano, nandyan na isang team ng GMA Kapuso Foundation. Ang tabayanan lamang at sila'y makikipag-ugnayan sa iyo, Dano. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.